Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Si Amin at ang mga itlog. Noong unang panahon sa kaharian ng Solaria, may nakatirang isang binata na nagngangalang Amin. Siya ay nagtatrabaho araw at gabi para kumita ng kahit kaunti. Si Amin ay nag-aararo, nag-aani sa mga bukirin ng mga magsasaka at naggagatas ng kanilang kambing para kumita ng arawang sahod. Ngunit dumating ang tagtuyot sa Solaria. Patawad, Amin. Wala nang trabaho para sa iyo, iho. Tigang na ang lupa. Wala nang itatanim. Wala nang aanihin. At sa isang iglap, bumagsak ang mundo ni Amin. Ang bigat ng kawalan ng pag-asa ay bumigat sa balikad ni Amin habang siya ay pauwi. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang bawat pader ay tila nag-aalas ka sa aking gutom. Kung mananatili ako, matutuyo ako tulad ng mga paninim sa bukid. Kailangan kong umalis. Pero saan? At paano? Kailangan kong lisanin ang Solaria at maghanap ng bagong lugar kung saan may magbubukas na oportunidad. Ang diwa ni Amin ay tumangging magpadaig sa sitwasyon. Kailangan niyang harapin ang kanyang gutom na walang tigil na nagtatanong sa kanya. Sa pusong kasing bigat ng tigang na lupa, si Amin ay bumalik sa kanyang huling pag-asa, ang kanyang kapitbahay at kaibigan, si Dirar, ang magsasakang may mga manok. Dirar, kaibigan, ako'y hindi pa kailanman nakiusap na ako'y nakatayo sa iyong harapan ng walang-wala, kahit isang mumong pagkain para sa paglalakbay. Napuno ng luha ang mga mata ni Dirar nang makita ang kanyang kaibigang nasa ganitong kalagayan. Mahirap ang panahon ngayon. Ang kaunting meron ako, ibabahagi ko sa iyo. Heto, kunin mo ang mga pinakulong itlog. Hindi man marami pero nakakatulong ito mapanatiling walang gutom hanggang makabaong kang muli. Dirar, ang kabutihan mo ay nagpapalusog kaysa sa anumang pagkain. Babayaran ko ito, pangako. Sa nanginginig na mga kamay, tinanggap ni Amin ang basket ng mga itlog. Papunta na ako sa hindi tiyak na landas, ngunit dala ko ang init ng iyong pagkakaibigan. Salamat, Dirar. Naway magdala ng swerte sa iyo ang aking pag-alis. Pagkalipas ng maraming linggo, may isang magsasaka na kumuha sa kanya at nagtrabaho si Amin nang walang pagod muli. Nagtrabaho si Amin sa isang tendero ng palengke upang mag-ayos ng mga dayami. Nagtrabaho siya para sa sino mang magbibigay sa kanya ng trabaho, kahit gaano kaliit ang bayad. Pagkatapos ng mahirap na araw ng trabaho, nakaupo si Amin sa kanyang maliit na kahoy na mesa. Maingat na binibilang ang mga barya. At si Amin ay kumain ng dahan-dahan, tinatangkilik ang bawat kagat. Maingat siya sa perang kinita, kaya pagkatapos ng isang taon, nakalikom siya ng sapat na pera upang bumili ng isang maliit na lupa. Pagdating ng ikalawang taon, meron siyang kawan ng mga tupa. Pagdating ng ikatlong taon, meron na siyang mga kabayo at baka. Lumipas ang mga taon, bawat isa ay laban sa hirap. Ngunit hindi nagbago ang determinasyon ni Amin. Sa pamamagitan ng masigasig na trabaho at matalinong desisyon, unti-unti niyang tinahi ang isang buhay ng kasaganahan. Kung sana'y nakapag-ipon lang ako ng sapat ngayong taon, maaari kong bilhin ng karatig na lupa. Ngayon meron na akong lahat ng aking pinapangarap. Ngunit ano pa kaya ang kulang? Ang puwang sa puso ni Amin ay lumaki ng 10 beses. Isang patuloy na sakit na nagsasabi na ang tagumpay na walang pinagmulan ay isang walang laman na tagumpay. Lahat ng yamang ito at sa kabila ako'y mas mahirap kaysa dati. Nawalan ako ng tahanan ng mga tao pati na rin ang aking sarili. Miss ko ang Solaria. Miss ko na ang aking iyang bayan. Miss ko ang aking tahanan. At kaya, nang siya ay magkaroon ng higit pa sa anumang naisip niyang pagmamayari, tinulak siya ng isang sakit na mas malalim pa kaysa sa anumang pisikal na gutom. Binenta niya ang kanyang lupa at karamihan sa kanyang mga hayop. Iniwan ni Amin ang isang kamelyo at sumakay siya sa kanyang paboritong itim na kabayo. Na pinangalanan niya bilang alaala kay Dirar at magkasama silang tatlo na nagtungo pa uwi. Habang sila'y naglalakbay, inisip ni Amin ang mainit na pagtanggap na makukuha niya sa kanyang nayon. Mabibighani ka sa aking bayan. Lahat ay mababait at mahal ako. At hindi ka maniniwala, nagtrabaho ko sa bawat bukirin ng Solaria. Aking tahanan.
Kailangan mo makilala ang taong ipinangalan ko sa iyo. Habang papalapit si Amin sa pasukan ng kanyang nayon, bumagal siya. Pinagmamasdan ng mga pamilyar na tanawin. Ang solarya ay tulad pa rin ng naalala niya. Mga batang naglalaro at mga taga-nayon na abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nandito na tayo. Ngunit nang pumasok siya sa kanyang nayon, walang nakakakilala sa kanya kahit na mabilis na kumalat ang bulong-bulungan tungkol sa isang mayaman na lalaki na nakasakay sa isang magandang itim na kabayo na dumating. Ngayon, sino kaya itong bagong mayamang lalaki? At bakit siya narito? Tahimik. Sa tingin ko, narito siya para bilhin ng mga lupa natin. Nang malaman ng mga tao na ang mayamang estranghero ay si Amin, lalo pang dumaming mga tsismis. Ang palengke ay sumabog ng haka-haka at tsismis. Maaring hindi mo paniwalaan, pero siya ang batang magsasaka na si Amin. Nag-iisip ako kung paano siya nakakuha ng ganitong kalaking pera. Baka may ginawa siyang iligal. Mga sariwang datilis. Kumuha na ng mga sariwang datilis. Mas matamis pa kaysa sa bagong kayamanan ni Amin. Di nagtagal, naniwalang mga tao na mas malaki pa ang yaman ni Amin. Nagbulong-bulungan sila tungkol sa mga palasyo at hiyas at maraming nagreklamo nang hindi niya alam. Magandang araw, Binibini. Mukhang masarap ang mga mansanas na iyan. Salamat, Ginoo. Ito ang pinakamatamis sa buong Solaria. Tingnan mo siya, bumibiling ng mansanas na parang isa sa atin. Narinig ko, meron siyang mga taniman na umaabot ng milya-milya. At mga palasyo na may mga dome. Pero heto siya nakikipagtawaran para sa ilang barya. Kuha ako ng dosena. At ano ang mga kakaibang prutas na iyon? Iyan ay mga granadang prutas, Ginoo. Gusto mo bang tikman ito? Sigurado nandito lang siya para magyabang. Bakit hindi niya ibahagi ang kanyang yaman sa atin? Dati tayong mga kaibigan. Dapat niyang ibahagi ang kanyang mga kamelyo at ginto at pilak. Tingnan mo siya, nagmamayabang sa magandang tindera. Dapat siyang mahiya. Nagpagulong-gulong sa ginto habang ang kanyang mga dating kaibigan ay halos walang makain. Kaibigan? Ha! Nakalimutan na niya ang tungkol kay Dirar. Siguro ay nakahilata siya sa mga seda buong araw. Binibili ang kanyang milyon-milyon. Ito'y nakakatuwa. Kukunin ko rin ang isa sa mga ito. Maaari bang magbigay ng barya para sa matandang ito? Mabait na Ginoo. Pakiusap, ibigay mo sa kanya ang lahat ng kanyang kailangan. Ako nang bahala sa bayad. Napakabait niya naman, Ginoo. Salamat sa iyong tulong. At kaya, kahit na lumiwanag ang kabutihan ni Amin, patuloy ang mga bulong-bulungan sapagkat ang inggit ay isang damong tumutubo kahit sa pinakawalang laman na puso. Si Dirar, ang magbubukid na may mga manok, ay mas labis na nagalit kaysa sa sinuman. Isa siyang lalaki na hindi marunong magpasalamat. Dapat mo siyang kausapin. Oo. Kailangan mong kausapin. Panahon na para makayos to. Pasok ka, kaibigan. Masaya akong makita ka. Tama na sa piking pagmamahal. Dumating ako para kunin ang utang mo sa akin. Oh, Dirar. Huwag mong sabihin nagpunta ka pa rito para sa dosenang itlog. Pwede akong magluto ng omelet tulad ng dati kung nagugutom ka. Pinagluloloko mo ba ako, Amin? Niloloko? Ako? Sinusubukan ko lang gawing sunny side up ang sitwasyon na ito. Tama lang iyong mga yoks. Ibig kong sabihin, mga patawa. May utang ka sa akin, Amin. 7 taon akong naghihintay, pinapanood ang aking yaman na nawawala tulad ng buhangin sa orasan. Kapalaran? Mula sa mga nilagang itlog? Dirar, kaibigan ko, parang naapektuhan ng utak mo sa init. Namula si Dirar at maingat niyang inihanda ang isang argumento upang basagin ang magaan na paglapit ni Amin. Loko ka! Hindi lang itlog ang mga iyon. Ito ang susi sa kadakilaan. Maaari kong mapisa ang isang hukbo ng mga kampyon ng tandang. Nakuha ko na sana ang bintahan ng balahibo. Nirevolusyonan ko na sana ang industriya ng manok. Oh, Dirar, pinapahiya mo ang mga tagapagsalaysay sa iyong imahinasyon. Tapos, sasabihin mo sa akin na plano mong sanayin ang mga manok para mangitlog ng ginto? Magbiro ka hanggat gusto mo. Pero may utang ka sa akin ng 500 pirasong ginto. Mahalaga ang mga itlog na yun. Kaibigan, tunay na mahalaga ang iyong kabutihan. Ngunit ang iyong matematika ay magulo. 500 ginto para sa dosenang pinakulo ang itlog.
nakalimutan mo lang yung lugar dahil sa kayamanan. Ipapakita sa iyo ng korte ang dahilan. Sumugod si Dirar patungo sa korte. Nagmumura tungkol sa mga hindi marunong magpasalamat at mga nawalang imperyo ng manok. Nagbigay ako kay Amin ng dosenang itlog at bawat itlog na yun ay maaring maging manok. Bawat manok na yun ay pipisa ng dosenang itlog at sa loob ng 7 taon, isipin mo na malaking kuwan na sana'y aking kung hindi ibinigay ang dosenang itlog kay Amin. Puntahan mo at sabihin kay Amin na kailangan niyang magpakita sa korte bukas upang maresolba ang kaso. Kinabukasan, tinawag ng hukom ang korte upang magtipon. Ngunit kapansin-pansin ang pagkawala ni Amin. At sa loob ng 30 minuto, mahinahon naghintay ang lahat para sa kanyang pagdating. Siya ay tumakas. Napakaduwag! Magbibigay ako ng hatol. Si Amin ay magbibigay kay Dirar ng 500. Paumanhid, kamahalan. Ngunit sa palagay ko ay mali ang kalkulasyon ni Dirar. Wala siyang pag-unawa sa katarungan. Amin, ano ang iyong depensa? At ipaliwanag mo kung bakit ka nahuli sa korte na ito. Ako'y labis na humingi ng tawad kagalang-galang. Ako'y naabala sa aking hardin nagtatanim ng nilagang munggo. Tahimik! Nawalan ka na ba ng ulirat, Ginoo? Ang pinukuloang munggo ay hindi natutubo. Tama po, kagalang-galang. At pakiusap, pakisabi nga sa akin kailan pa naging manok ang pinakuloang itlog. Ang korte ay sumabog sa mga bulong-bulungan. Si Amin ay hindi nagkasala at wala siyang utang kay Dirar. Nahiya si Dirar at lahat ay pumuri sa katalinuhan ni Amin. At sa sandaling iyon, tunay na naramdaman ni Amin na siya'y nakabalik na sa kanyang tahanan para sa kanyang maligaya at panghabang buhay na wakas.